Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, no, may gusto lang po ako na i-share sa inyo at sana maging aware ho ang lahat sa isa namang kumakalat na mga kasinungalingan sa social media. Ito po nga po, itong National ID, ang pagbibigay nito is na-delay. At dito naman, may kumakalat naman na balita na hindi totoo. Para hindi ho kayo maloko, paki-share ho po ito ng video ito. Para po ito sa lahat, no? Kasi may isa na namang vloggers na nagpapakalat na ang National ID daw, yun daw ang maging dahilan at dito daw idadaan sa nasabing ID ang ginto ni Mr. President Bongbong Marcos para makarating daw sa ating mga kababayan. Oh, di ba? Kung dati-dati grabe ang pagkakalat nila ng mga ginto ni President Bongbong Marcos. Oh, yung mga tulinadang ginto. Pero later on, nabanggaan na fact-check din natin ayon sa research natin na hindi totoo na mayroong tulinadang ginto ang mga Marcos dahil sa kasaysayan ng worldwide, hindi nga umaabot ng 200 tons ang naani na ginto sa buong kasaysayan. Na fact-check po natin yan. Muli naman itong binuhay ang gintong-ginto na to. Ang dami naman maluloko. At ang tanong, paano ba idadaan ang ginto sa ID? Sige nga po. Ano ba yun, ATM? Okay mga guys, para hindi ho tayo magtagal, maki-fact-check ho tayo sa Newsfile. Panoorin po natin ang maiksing video. Kumakalat online ang balitang gagamitin daw ang digital na national ID sa pagbibigay o pamimigay ng ginto mula sa Pamilya Marcos. I-fact-check po natin yan. Dahil sa delay sa pamamahagi ng National ID, inununsyo kamakailan ng DICT na magde-deploy sila ng digital na bersyon nito sa mga susunod na buwan. Ang pahayag na ito agad sinundan ng pagkalat ng isang YouTube video na nagsasabing dito raw sa Digital National ID padadaanin ng pamamahagi ng mga ginto ng mga Marcos. Pinakita pa sa video ang ilang dokumento raw ng mga gold deposits ng Pamilya Marcos sa ibang bansa. Makikita rin sa video ang news conference ni DICT Secretary Ivan Uy at ang cabinet meeting ni Pangulong Bongbong Marcos. Base sa 2,600 likes at higit 458 comments sa video, marami ang natuwa sa tila magandang balita na ito. Pero mga kapatid, huwag na po kayong umasa na maambunan ng ginto dahil ang post na yan ay hindi po totoo. Sinuri po yan ng Facts First PH at ng Press 1 PH. Wala pong binanggit ang kalihim ng DICT tungkol sa paggamit ng Digital National ID sa distribusyon ng umano'y Marcos Gold. Pinalabas lang din ng uploader na kasama si Pangulong Marcos sa nasabing news conference. Ilang beses na rin napatunayan ng ilang fact-checking organizations na hindi totoo na may malalaking gold deposits ng Pamilya Marcos dito man sa Pilipinas o doon sa ibang bansa. Mga kapatid, huwag agad maniwala sa mga pinagtahi-tahing video online para hindi kayo matanso ng mga maling impormasyon. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no? Napanood na po natin. Oh, gaano po ba ito? Di ba isang kasinungalingan? Hinahagilap kong vlogger na yung kung sinong pangalan ng vlogger na yung pero walang sinabi dyan. Ayan, naka-blurred kasi, naka-blurred. Pero sige lang, ano ho natin? I-research ho natin ulit yan at alamin natin kung sinong vlogger na yan. At kung sino naman ang vlogger na yan na nagpapakalat, ibandilas natin dito yan mukha niya sa sa programa natin. Mark my word yan, hindi ko tayo matatakot sa mga taong ito ng mga sinungaling na tayo. Ito lamang ay pinapaalam ko lang ho sa inyo para hindi ho kayo maloko. Sa mga napaniwala sa nasabing video, wag po kayong maniwala dyan. Isang kasinungalingan po yan. Itong mga taong to, wala tong ginawa kung hindi puro magkalat na magkalat eh. Ano to kasi, ginagawa to ng mga ganitong mga fake news peddler na to, lalong-lalo na po ang walang mukha dahil wala naman silang ikahiya kasi wala nga mukha, voice over lang.
ginagawa nila tong kasinungalingan for the views. Yun po ang totoo dyan. Oh, sino ba naman ang hindi magbubukas kung makita yung title? Diba? Pero isa po yung kasinungalingan. Para hindi po mamamayagpag ang isang kasinungalingan, ang gagawin nyo po, i-report nyo po yan. Oh, para matigil na po. Huwag nyo pong i-share. Ang mahirap kasi sa atin na iilan sa ating mga kababayan, isang kasinungalingan na nga, isi-share pa. Oh, di ba? Hindi kumala tuloy ang video, hindi kumita tuloy ang content creator. Ang gagawin nyo dyan, alamin ang katotohanan, mag-research, at kung alam nyo na fake news, i-report nyo. Huwag nyong i-share. Huwag nyong i-like. Oo. Napapansin ko lang yan, kung isang kasinungalingan, isi-share pa. Di tuloy, kumita ng malaki ang vlogger. Oo. Tapos kung maganda ang content at katotohanan ang sinasabi, walang nagsishare. Oo. Pak na pak yan. Totoong senaryo yan. Pero kung isang kasinungalingan, isi-share pa tuloy. Huwag nyong i-share para hindi na dumami ang maluloko ng nasabing video. Automatic, mag-research kayo, alamin ang totoo. Ngayon, kung alam nyo na isang kasinungalingan, i-report nyo agad yan. Oo. Mag-explain lang naman kayo kung bakit nyo nire-report, di ba? Ganun lang yun. Para hindi ho tayo maloko. Ulit, pinapaalala ko po sa inyo, huwag maniwala sa maraming views, huwag maniwala sa maraming like ay nagsasabi na ng totoo. Mas maganda pa rin ang mag-research kayo. Okay? So yun lang ho mga ka-action, share ko lang ho sa inyo. Muli maraming salamat sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good afternoon everyone.